pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Minsan ba ating ulitin, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Itaas natin ang ating magkamay. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila ka, Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila ka, Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang.
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig mo'y tapat, di ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, di ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon. Minsan pa, pag-ibig mo'y tapat, pag-ibig mo'y tapat, di ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, di ka nagkulang. Biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Let's open our worship. Hallelujah, Lord God. We praise your name, Lord God. Hallelujah. 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 Amen. Daman natin ang presensya ng ating Panginoon at tayo ay mananalangin. Ipanalangin natin ang ating bansa na ito ay pagpalain ng Diyos at magkaroon ng spiritual na revival sa ating bansa. Ang mga Pilipinong walang trabaho ay magkaroon sila ng mga trabaho. Ganon din ay panalangin natin sa gabing ito ang mga churches natin mula sa Prescott, Arizona, patungo dito sa bansang Pilipinas. Amen. At papungunahan tayo ni Brother Raymond sa pananalangin. At ganon din dito sa Maynila, sa pangunguna at sa pagtulong ni Pastor Kaloy, Esther Sheila. Ang dalangin natin mga kapatid ay mapuno ito. Amen. Sinong naniniwala na mapupuno itong ating church? At ipanalangin din natin ang ating mga missionary churches, Vietnam, Abu Dhabi, Dubai, Thailand, Indonesia, Japan, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Laos, Israel, at meron pang mga ibang mga kulang dyan. At ganoon din ang mga pastor natin sa Mindoro. Magkaroon ng revival kung paano ang nangyayari noon na patuloy na nagtatanim ng mga iglesia. Hindi ito mapigilan. At ngayon ay meron silang ikakasal na pulis at saka teacher. At ito ay magpapastor din. Amen. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag-abot ng mga kaluluwa. Hindi natin alam kung anong gagawin ng ating Panginoon. At yung may mga karamdaman ay idulog natin sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Si Sister April Garcia, amen, idulog natin. At lahat ng ating pangangailangan sa mga oras na ito. Maging ang kukuha ng board exam, kung ano man ang pangangailangan mo, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Hindi lamang siya makikinig, iaabot niya ang Kanyang mapagpalang kamay at kakatagpuin ang ating pangangailangan. Church, ipapaalala ko sa inyo, pinamasdan ko ang ating mga pagpupuri. Tayo ay Pentecostal Church. Tayo ay maingay.
ingay tayo sa pananalangin. Kaya habang lumalapit ang ating kapatid upang buksan ang pananalangin, ibukan na natin ang ating mga labi. Tumawag tayo sa ating Panginoon. Oh, hallelujah! Tonight, we come to your holy presence, O God. We can do nothing without you, Lord, and nothing is impossible with you. As we speak unto you, O Lord, our needs, we pray that you forgive us, O God, and extend your powerful hands and meet every needs, O God, I pray. Lord, the anointing of the Holy Spirit and the preaching of your word, O God, open the hearts and minds in the challenges of giving, O God, and continue, Lord, to raise up disciples and couples in this church. I pray. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise Tayo God. manalangin, dakilang Diyos sa mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami sama-samang lumalapit at nagpapamaba sa iyong harapan, Panginoon. Inaamin namin sa aming mga sarili na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang mga Yes. panalangin na nabanggit, O God, amin na itong inaangkin, O God, Panginoon. Kung may masakit at karamdaman, Panginoon, sila yung bigyan ng complete healing, Panginoon. Yes. Mga langhina, Panginoon, sila yung palakasin, O God. Yes. Panginoon, ipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan, O God. Hallelujah, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, mga nawawala, mga tumalikod sa iyong gawain, Panginoon, sila yung balik, O God. Sila yung kausapin muli, Panginoon. Sila yung katagpuin Amen. muli, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. At nakikita mo ang aming pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-provide, Panginoon. Nakikita mo ang aming bilang ngayong gabi, Panginoon. Nakikita mo ang pangangailangan ng iglesia, Panginoon. Ikaw ang Yes. siyang mag-provide, Panginoon. At lalabas kami sa gusaling ito na kami yung binago mo na, hindi na katulad ang dati. At pinabalik ko na po sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kamayan natin ang bawat isa at habang inaawit ang ligaya ng buhay. Buhay, kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. One more time! Ng buhay, Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay, siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating mga announcement at palaala, salamat sa mga nananalangin. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At meron tayong gawain sa Miyerkules at Biyernes. Meron tayong discipleship class. At sa Sabado, ang ating mga Bible study, one verse evangelism, and then ang ating pag-follow up. At ang darating na third week ng March, ito is March 22 to 23, ay meron tayong revival. Sabi ko, meron tayong revival sa iglesyang ito. At mga kapatid, pakiusap lang, during the revival, magastos ito. At minsan, nakakahiya kasing maghamon, lalo na may mga bisita. No? Tayong mga Kristiyano ay magkusa na tayo. Sabi ko, magkusa na tayo. At lagay natin sa sobre, pastor, para ito sa pagkain, pastor, para ito sa revivalista. Kasi, ang effect kasi mga kapatid, kapag maraming mga bisita at hindi pa mga mananampalataya, parang sila sabi, lalo na pagkuripot, no? Kasi, nako, mamumulubi ako rito, hindi na ako babalik.
Kasi hindi pa nila naunawaan. Kaya tayo na mga mananampalataya, amen, may mga trabaho, sulat natin, pastor, alam kong mahirap yung meron tayong mga bisita, pagpalain natin ang ating bisita, para naman ako din ay pagpalain ng Panginoon. Ayos ba yan mga kapatid? Amen. Ngayon ay makakapakinig tayo ng mga ulat o report sa mga ginagawa ng Diyos sa ating mga outreaches at Bible study. At ang unang mag-report ay si Sister Sheila. Purihin natin ang Panginoon habang siya ay lumalapit. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko lamang ibalik ang pinakamataas na papuri para sa ating Panginoon sa ginawa niya kahapon. Nangaral po kami nila Pastor Kaloy kasama yung aming mga anak. Kahit na medyo umaambon, pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya inalaw na hindi kami makapangaral ng salita ng Diyos. Salamat din sa ginawa niya dahil during his preaching, nakikita ko po yung mga tao, even yung mga driver sa side, talagang nakikinig sila. At tapos nung time nang sabi na yung acceptance na ng prayer, nakikita mo na sumasabay sila, even yung nasa likod ko na nagtitinda ng fishball, nagpaalam ako dun sa may-ari na nagtitindang gulay kung pwedeng mangaral. Ang sagot niya, yes na yes, basta't sa salita ng Diyos. Naniniwala po ako, maybe hindi pa natin nakikita ngayon yung pagbubunga, but in due time, sa kapanahunan ng ating Panginoon, maging patuloy lamang tayo maging tapat at humayo ng naayon sa gusto ng ating Panginoon. Kasi ito yung gusto niya, yung sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, to share the word of God and be ready in season, even in out of season. So, ibig sabihin, kahit umuulan or anything, regardless of circumstances, at all times, we should preach the word of God. So, yun lang po sa Diyos ang mataas na papurit pa sa Amen. Hallelujah. Bibigyan natin ito ng solution kasi ina-announce natin yung mga pangaral ng salita ng Diyos at hindi natin ito minsan natutupad. Pinamasdan tayo ng mga kapatiran. Kaya maglalagay tayo ng mga leaders. Amen. Mag-i-schedule tayo para magawa natin itong mga pag-abot at pangangaral sa labas, mga Bible study. Amen. At makita tayo na tayo mismong mga disciples ay ginagawa natin ito. At ngayon naman ay merong mag-uulat, amen, sa ginagawa na Bible study. At ito'y napakabata pa, mahahamon kayo dito, pero humahawak na siya ng Bible study. At palakpakan natin ang Panginoon habang lumalapit si Sister Regina Concepcion Guda. Hello. Isang masaganang gabi sa bawat isa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon po ako ng chance na magkaroon ng Bible study sa bahay nila Sister Merlin Gomez. At noon po, kahagabi po yon, kami po ni Sister Eunice nagpunta po doon at nag-Bible study. Ang napatanggap po natin ay isang kaluluwa pero through video call pa. Siya po si Mary Rose Reyes na nag-work po sa Riyadh, Saudi Arabia. Amen. At isa pa po, na i-report ko, yung pong pinapag-pray natin si Marlon Bagonbon, na-stroke po siya. Yun pong kanyang may bahay, Sister Mary Ann, kung hindi ako nagkakamali, Mary Ann Orbanji, nakalimutan ko yung name niya. Sabi niya po, sa patuloy na pananalangin natin, si Brother Marlon po ay malaki po daw ang improvement. At inahamon ko po yung bawat isa na kung meron po tayong time, mag-Bible study, gawin po natin, hindi po nawawala ng kabuluhan yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, verse 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. To God be the glory po. Praise God. Amen. At dalangin ko sa iyo, sister, dahil sa iyong katapatan, makapag-asawa ka ng pastor. Okay, amen.
Sa inyong mga Biblia, Hebrews 11, verse 6. Hebrews 11, verse 6. At sinabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ay tagabigay ng ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang makapangyarihang salita. Ang Biblia ay napakalinaw na kapag merong mga babaeng bao sa church, dapat ito ay pinagpapala ng iglesia. At I'm sorry to say na hindi natin ito magagawa. Maraming mga bao. At ang iba sa atin, hindi man lang natin naalala o tinatanong ang kanilang mga birthday. At kung babasahin mo, mga kapatid, ang Bible, na kailangan alagaan ang mga bao at pagpalain ang mga bao, ang mga balo. Pero sa Biblia ay makita tayo ng dalawang babaeng bao. Ang isa dito ay ang widow and the Sariphat na mababasa natin sa 1 Kings 17, 8-16. Ito po ay hindi mananampalataya, a Gentile woman living in Sariphat during a famine. She had only a handful of flour and a little oil when the prophet Elijah asked for food. She obeyed by faith. Yun na lamang ang kakainin nila. Pero sumunod siya sa panawagan ni Elijah na magkaloob and God miraculously provided for her. Almost 3 years na hindi nawawala ng harina at langis ang kanilang kusina at doon tumuloy si Elijah. The other widow ay mababasa natin sa Mark 12:41-44, Luke 21:1-4. Ito naman ang pagpakaiba niya. Kung kanina ay Gentile, ito naman ay Jewish woman who gave her last small coins at the temporary treasury. Jesus praised her, saying she gave more than all the rich because she gave all she had to live on. Ibinigay niya yung 2 lepta. At mga kapatid, yun na lang ang natitira sa kanya. At kung pag-aaralan natin ang mga sitwasyon nila, itong sa Sariphat ay merong tagutom. No? Pero nagbigay siya. Kahit siya ay namumuhay sa kahirapan, katulad na lamang ng nababasa natin sa Biblia na namumulot siya ng patpat. At mga kapatid, ang nangyari sa kanya, nung binigyan niya si Elijah ng makakain, at nagtiwala siya sa ating Panginoon, bumuhos ang pagpapala sa kanyang buhay. Kaya sa ating pagbibigay, mga kapatid, palagi sa pagbigay natin, sabihin natin, Lord, naniniwala akong pagpapalain mo ako. Kunti lang ang nag-amen. Parang 2 lang ang dumalo sa Potter's House, Sampaloc. At ito namang babae, ibinigay niya ang lahat. Walang tayong nabasa na dumating yung pagpapala sa kanyang buhay, pero meron tayong makikita doon na ito ay dapat natin pansinin, pinuri siya ng ating Panginoon. At kapag pinuri tayo ng Diyos, mga kapatid, naniniwala ko na sasagana ang pagpapala sa ating mga buhay. So, dito makikita natin na giving comes from faith, not abundance. Hindi, yung mga nananalangin, magbibigay ako kapag pagpalain ako ng Panginoon, siksikliglig, umaapaw, hindi tayo naniniwala doon. Church, kahit sa iyong kalagayan, magkaloob ka sa ating
Panginoon. At isa pa, God sees the heart, not the amount. Tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. Alam ng Diyos na meron kang ipagkakaloob, kaso lang, hindi pa nabubuksan ang iyong puso. And then thirdly, God honors sacrificial giving. Ang babaeng ito, hindi mananampalataya, pinagpala ng ating Panginoon, lalo na ikaw sa gabing ito, mananampalataya ka. Tahimik na. Okay, meron nang pumasok sa BPI, 1,700. Amen. Pagpalaing ka, kung sino ka man na nagkaloob, alam ko, online man ito, andito ka, pagpalaing ka ng ating Panginoon. Magbibigay tayo sa gabing ito. At ako na lamang ang mananalangin, O Lord, nakikita mo ang kalagayan namin, O Diyos, lalo na sa larangan ng pananalapi. Huwag naman, O God, na kami ay kapos na sa pananalapi. Pasaganain mo, Panginoon, ang kayamanan ng pananampalataya sa aming mga buhay. Na sa aming pagkakaloob, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, magbibigay kami ng merong kagalakan sapagkat ang aming pinagbibigyan ay ang makapangyarihang Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsabay, pagpupuri. O Diyos, tinatanggap na namin ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo dahil sa aming mga pagkakaloob. At ngayon naman, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At i-welcome natin ang ating Pastor Carlo Albay. Palapakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. So, praise God. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Amen. Sa inyo pong mga Biblia, Psalms 121 verses 1 and 2. Lahat ng mga awit, kabanata 121, talata 1 hanggang 2. Okay, basahin natin. Psalms 121 verses 1 and 2. Basahin ko sa NIV. I lift up my voice to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa. Makakaral po ako ngayong gabi, church, my help comes from the Lord. Amen. Tayo manalangin, pagpalain mo, Diyos, ang pangaral ng iyong salita, Panginoon, sa ganang sarili ko. Wala ko po akong magagawa, Panginoon. God, we need your help tonight. Pagpalain mo, Diyos, ang pangaral na ito. Let your message be preached and heard, O Lord. Convict every heart, O God, in this place. Use my lips, O Lord, the lip of your servant, O God, para ipadaluyin, O Diyos, ang iyong mensahe at ang iyong pagpapala ngayong gabi. Salamat po sa iyo lamang kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. My help comes from the Lord. Una, pag-usapan po natin the need for help. Kailangan natin ng tulong, church. Amen? Sabi po ng isang Proverbs, if you see a turtle on a fence post, it didn't get there by itself. Kapag nakakita daw tayo ng pagong na nasa ibabaw ng bakod, hindi yun nakapunta doon mag-isa. Meron pong naglagay nung pagong doon. Ibig sabihin nito, merong tumulong sa pagong. Ganun din sa ating church, no? Tayo ay nasa lugar kung nasan tayo ngayon. We have what we have. We are where we are right now, and we are who we are right now. Of course, it is all because of the grace and the help of God.
And secondly, church, because someone helped us. Or many people have helped us. May mga tumulong sa atin. Kasi kailangan nga natin, church, ng tulong. Sa Genesis chapter 2, verse 18, as I always use this verse, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang ng lalaki mag-isa, say, ilalalang ko ng isang katulong niya. So nakita ng Diyos yung need for helpmeet ni Adam. Kailangan ng tulong ni Adan. At nakita ng Diyos na ang ginawa niya, gumawa siya ng mga katulong o mga kasama ni Adan. Sa Genesis chapter 2, 19 to 20, tuloy lang natin, nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, pinagdadala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon, at ang bawat tinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan ni yaon. Pinanganla ng lalaki ang lahat ng mga hayop at mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Take note of this praise. The tapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. So, with all those birds, with all those fowls of the air, with all those beasts of the ground, with all of those animals, wala pong nakita na suitable helpmeet or tulong or katuwang para kay Adam. Ibig sabihin, hindi siya matulungan ng leon. Hindi siya matulungan ng ibon. Hindi pwedeng o hindi suitable help yung ahas, yung ibon, yung elepante, kay Adan. Nakita yun ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ginawa niya si Eva. Amen? At nung makita yun ni Adan, as we all know the story, natuwa si Adan. Finally, meron na akong katulong. Because church people need people. Amen? Tayo mga tao, kailangan natin ng kapwa natin tao. Or specifically, kailangan natin ng tulong ng kapwa natin tao. Sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens one or another. So, ang tanong, bakit kailangan natin ng tulong? Amen? Una, church, because we cannot do it alone. Hindi natin kayang mag-isa. May kasabihan tayo, no man is an island. And that is true. Wala pong taong kayang mag-isa. No matter how good, how smart, how capable you are, you still can't do it alone. Kahit napakatalino mo, napakagaling mo, kailangan mo pa rin ng tulong ng iba. Kailangan mo pa rin ng kapwa mo tao. Bigyan natin ng halimbawa, in reality or in real world. Sa basketball, di ba, NBA tayo, nakikita natin, LeBron James, gagaling, mga sikat, Stephen Curry, no? Kevin Durant, Michael Jordan. So, ang gagaling nila. Dami nilang accomplishments, dami nilang NBA championships, amen, dami nilang awards, MVPs, at kung ano-ano pang mga reward or awards ang kanila pong natanggap. Pero church, nakikita lang natin sila, kasi sila yung nasa frontline, pero hindi yun nila nagawa yung mga nagawa nila, hindi nila nakamit yung mga nakamit nila ng mag-isa. May mga tumulong sa kanila. Amen? Hindi mapapa-champion ni Stephen Curry yung Golden State Warriors na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng teammates. Andyan sina Draymond Green, sina Klay Thompson nung nasa Warriors pa siya, at yung iba pa. And of course, the coaching staff, sina Steve Kerr, yung kanilang coach, at yung mga assistant coaches, iba pang mga miyembro ng staff ng kanilang kupunan. Amen? The point is, church, kailangan nila ng tulong. The same goes with our lives. We need help because we cannot do this on our own. Sa pamilya, halimbawa, gusto natin ang ating pamilya, di ba? I-keep ito. Pangalagaan ito, manatilihin ito, magtagal ito, wag itong masira. Pero church, sa pagtataguyod ng pamilya, in keeping families, tatandaan natin, kailangan natin ng tulong ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi lang si nanay at si tatay ang may ang dapat gumagawa to keep the family. Mga anak, kasama kayo. Amen? Sa pagbuo or sa pag-keep o pangangalaga ng pamilya. No, akala natin, responsibilidad lang ng magulang. Tayong mga anak, kailangan din ng magulang natin ng tulong natin. To keep the family.
Kasi ang thinking natin, wala naman ako magagawa, bata ako anak lang ako. Amen? Kasalanan kasi ni nanay at tatay, inanakan na kasi ako Amen? Pero meron tayong magagawa. Tayong mga anak, mga kabataan, tulungan natin ang ating pamilya to keep our family. O, yung simpleng pagtulong mo sa gawaing bahay, yung simpleng paggawa mo sa inyong bahay, yung simple mong pagsunod sa utos or payo ng mga magulang mo. Di ba yun ay contribution to keep the family together? Amen? Yung simple mong pagsuporta, simple mong hindi pagkukos ng problema. Amen? Because it takes the whole family to keep the family. Sa marriage, ganun din. Hindi pwedeng si Mrs. lang ang nag-e-effort to keep the marriage. Amen? Hindi pwedeng si Mrs. lang ang gumagawa ng paraan. Hindi pwedeng si Mrs. lang yung merong desire, merong effort para mapanatili yung marriage. Dapat katulong si husband. Amen? The same goes with husband. Hindi lamang si husband dapat ang gumagawa, dapat si Mrs. kasama din. Kasi nga, yung marriage church, yung partnership of husband and wife, ang alam lang kasi natin, romantic yun No? Kinikilig tayo, church, pero meron pang mas malalim o meron pang mas higit pa sa romance pagdating sa marriage. And to keep your marriage, amen, dapat pareho, mag-asawa, lalaki at babae, na gumagawa. Husband and wife need the help of each other. May kasabihan nga, it takes two to tango. Amen? Hindi ka makakapagtango na mag-isa. Dapat dalawa kayo. Amen? At sa anumang larangan church, halimbawa sa negosyo, ganun din. Yung mga nagsisimula magnegosyo, mga business owner, hindi yan nagtatagumpay, hindi yan nagtatagal nang mag-isa lang yung gumagawa. Yung mga business owners, nagsimula sila lang muna, tapos with the help of some people, pero later on church, para tumagal ang negosyo, kailangan ng tulong. Tulong-tulong, staff, amen, mga crew, mga connections, contacts, amen. So the point is, you cannot do it alone in life. That's why we need help. Pangalawa, we need help to face trials and struggles of life. Because struggles or trials of life alone, facing them alone is pitiful. Sabi ng Ecclesiastes 4:10, if either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Kasi sa buhay, meron talagang mga ups and downs. At usually nga, maraming downs Amen? Disappointments, discouragements, struggles, crises, failures. There will be times that you will fall down or even break down. And those are the times na kailangan po natin ng tulong para tayo bumangon muli. Kung mag-isa lang tayo, mahirap bumangon. Amen? Mahirap lumaban. Sa John chapter 5, yung impotent man with 38 years of infirmity, sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang gumaling? Sabi nung paralitiko, nung may sakit na lalaki, 38 years, sabi niya, wala na po kasing mag-ahon sa akin, o bumuhat sa akin. Or in other words, wala na po kasing tumulong sa akin. And that is exactly the picture, church, kapag walang kang katulong or walang tumutulong sa iyo. Sa Luke 23:26, si Jesus Christ, amen, pinapasan sa kanya yung krus papunta sa Golgotha, doon sa ipapako. Pero it is very interesting na merong isang lalaki doon, si Simon, na si Reneo, ang tumulong sa Panginoong Hesus na buhatin yung krus. Sa Luke 23:26, nang sa'y kanilang dalhin ay kanilang pinigil ang isang Simong taga Cirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. So dito, church, makikita natin, kasi ang Diyos, He is a sovereign God. Di ba? Napangaral ko before. At ang Diyos, church, hindi siya gumagawa randomly ng mga bagay-bagay nang walang dahilan. And I believe, at suggestion din ng ilang mga Bible scholars or commentators, si Simon at si Reneo ay nandun exactly at that time, at that place, at that very moment,
na si Jesus ay papasanin yung krus, nandun si Simon. Amen? At siya yung tumulong sa Panginoong Hesus para dalhin yung krus. At ang sabi ng mga Bible scholars, they suggest that it is a heavenly help. Ito'y tulong galing sa langit. Si Simon. Amen? Bakit? Kasi si Jesus Christ in His human state, sa kanyang pagkatao, He was too weak to carry the cross. Kasi, pinahirapan na siya. Bago pa man siya magpasa ng krus, nilatigo na siya ng ilang beses. Binugbog na siya. Amen. And he was too weak to carry the cross up to the place where he would be crucified. At si Simon, na si Reneo, na nag-usong ng krus, tumulong sa Panginoong Hesus, it was God the Father saying to Jesus, at his seemingly helpless condition, I am still here, my son. I am here to help you. Amen? Baga, ibig sabihin nito, si Simon, yung pagtulong niya kay Jesus Christ to carry the cross, ito yung pamamaraan ng Diyos Ama para ipalala sa Panginoong Hesus, anak, alam ko yung pinagdadaanan mo, ito tulong ko sa iyo. Amen? So the point tonight, church, sa pinakamababa o pinakamahinang punto ng ating buhay, kailangan natin ng tulong. Amen? Help is indeed needed. Pangalawa, pag-usapan natin, God's help. Ang tulong ng Diyos. Yung atin pong text, sabi nung author, confidently, sabi niya, my help comes from the Lord. No, confident na confident siya. He acknowledges and recognizes God as his helper. Amen. And as for him, it is from the Lord that his help comes from. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary, basahin ko sa inyo, we must not rely upon men and means, instruments, and second causes. Shall I depend upon the strength of the hills, upon princes and great men? No. My confidence is in God only. Or we must lift up our eyes above the hills. We must look to God who makes all earthly things to us what they are. So ang punto nung author at nung commentary ni Matthew Henry, ang tulong, ang pinakamadakila, pinakamagandang tulong, church, walang iba kundi ang tulong galing sa Panginoon. But don't get this wrong, no, na hindi na natin i-recognize yung tulong ng ibang tao. Church, gusto ko lang iklaro ito. Let us have balance. Although ultimately, God is the greatest helper, we indeed need God's help. Kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. But don't get the wrong idea or misconception that we no longer need the help of other people. Amen? Huwag tayong magkaroon ng maling idea o pananaw na hindi na natin kailangan ng tulong ng iba. No, do not make the mistake of not recognizing or acknowledging other people's help. Paminsan, church, kailangan talaga natin ng tulong ng ibang tao. Amen? So, wag natin ding tatanggalin yun. May mga pagkakataon na kailangan nating humingi ng tulong sa ibang tao. We must still recognize that. As a matter of fact, God uses people sometimes to help us. Ang Diyos gumagamit din ng tao para tayo tulungan. Amen? So, binalansi ko lang. But also, church, wag naman natin gagawin to the point na sa lahat ng pagkakataon, tayo nangangailangan, tao agad ang ating pinupuntahan. No, na para bang ginawa na nating Diyos yung tao. That every time we need help, tao agad ang ating tinatawagan. Wag naman ganun. Amen? Kasi meron din sinabi ang Bible sa Jeremiah 17 verse 5, cursed is a man that trusted in man, but blessed is he that trusted in God. Ang problema kasi kadalasan sa mga tao, hindi na tumawag sa Diyos, hindi na tumiwala sa Diyos, tumiwala na sa tao. And that is also wrong. Amen? So to put it simply, yes, may matutulong ang tao sa ating church, huwag natin yung tatanggalin, pero higit pa rin ang tulong ng Diyos. Kasi yung tulong ng tao, limitado eh. Pero ang tulong ng Diyos, kahit kailan, hindi. Amen? Yung tulong ng tao, minsan, nag-fail. Amen? Pero ang tulong ng Diyos, church, hindi nag-fail. So, pag-usapan natin yung tulong ng Diyos. God indeed is the greatest helper. Sabi ng Psalms 54 verse 4,
Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. Psalms 124 verse 8, ang tulong natin ay nagmula sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Kung babasahin natin ang Biblia, Church, amen, maraming pagkakataon, maraming istorya na sinabi sa atin na ang Diyos ay gumawa ng pagtulong sa mga taong tumawag sa Kanya. Amen? So, bibigay tayo ng ilang halimbawa mamaya. So, what can we learn about God's help? Una, Church, na dapat nating maunawaan patungkol sa tulong ng Diyos. Yes, tutulong ang Diyos sa atin, but number one, there is still work we have to do. May tulong ang Diyos. God will help us. But it doesn't mean, Church, na wala na tayong gagawin. Parang ganito yan eh. Di ba? Halimbawa, nagpatulong ka ng assignment ka sa school. Estudyante ka. Halimbawa, may nanay ka. Sabi mo sa nanay mo, Nay, patulong naman sa assignment. Diba? Patulong naman sa assignment. Ano ibig sabihin nun? Ikaw pa rin yung gagawa ng assignment mo, tutulungan ka lang nung taong hiningan mo ng tulong. Hindi siya yung gagawa ng assignment mo. Magkaibang bagay yun. Kasi pag siya na yung gumawa ng assignment mo at hindi na ikaw, hindi natulong yun. Amen? Ganon din, Church, sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos, but it doesn't mean wala ka nang gagawin. Tulong ang ibibigay ng Diyos. Amen? Gawin natin malinaw. Joshua chapter 10, 9 hanggang 13. Ito po ay isang kakaibang istorya. Verse 9, buong gabing naglakad sina Josue mula sa Gilgal at nilusob nila ang mga kalaban na walang kamalay-malay. Verse 10, unang tulong ng Panginoon kay Josue. Sinindak ng Panginoon ang mga kalaban nang makaharap nila ang mga Israelita. So God caused confusion among the enemies. At marami sa kanila ang pinatay doon sa Gibeon. Ang iba sa kanila ay hinabol at pinatay sa daang paakyat sa Bet Horon hanggang sa Aseka at Mokeda. So nandun nakita natin, tumulong ang Diyos. God made confusion among the enemy. Verse 11, patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Bet Horon. At nang papunta sila sa Azeka, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Second time, amen, na tumulong ulit ang Panginoon. Nagpaulan ng Diyos ng malalaking tipak ng yelo. Sabi dito, namatay sila, mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. Verse 12, nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita laban sa mga Amoreo, nanalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, araw, tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman, buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. So there's no doubt, Church, tumulong ang Diyos sa laban ni Josue. Di ba? Tumulong siya, nagkaroon ng confusion sa kalaban. Amen. Pangalawa, tumulong siya, nagpaulan siya ng malalaking tipak ng yelo, maraming namatay. At pangatlo, tumulong siya, nung tumawag si Josue sa kanya, sun stood still, moon stood still, pinatigil ng Panginoon ang araw at ang buwan ng araw na yun. Amen? So tumulong ang Diyos. But this is the point. Tumulong ang Diyos, pero si Josue hindi tumigil sa pakikipaglaban. May ginawa ang Diyos, pero si Josue hindi nagkuya-kuya-kuy lang. Ay, Panginoon, kaya mo na yan. Hintay na lang namin silang mamatay. Sige, Lord, go, go, go. No? Ang sabi ng Bible, hinabol pa nila yung mga kalaban. At nung hindi pa nila natapos, humingi ng tulong si Josue, Lord, sumigaw siya doon sa araw, sun stood still. Ginawa ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, hinabol pa rin ni Josue at ng mga Israelita yung kalaban hanggang malipol nila lahat. Church, tutulong ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nun, wala ka nang gagawin. Amen? Ito kasi ang karaniwang mali sa ating mga tao. Lahat na pinagawa natin sa Diyos. Church, hindi tayo gagawing tamad ng Diyos. As a matter of fact, ayaw ng Diyos ang tamad. Paminsan, ginagawa natin ng Diyos, magician. Gusto natin instant, Panginoon, may problema ko, solusyonan mo.
Amen? Yung 4 na kitongin sa 2 Kings chapter 7, tinulungan sila ng Diyos. Diba? Alam natin ang kwento, habang sila po ay naglalakad, papunta doon sa kampamento ng kalaban, pinarinig ng Diyos, ginawa ng Diyos na yung mga kalaban, ang rinig nila sa yabag o sa step ng 4 na kitongin ay mga yabag ng kabayo, mga karwahe, mga kalaban. Kaya nagtakbuhan sila. Pagdating ng 4 na kitongin doon sa kampamento, walang tao. Amen? Lahat ng resources na iwan doon, pagkain, lahat nandun. Amen? Tinulungan sila ng Diyos. Pero church, bago sila tinulungan ng Diyos, nag-decide muna yung 4 na pumunta sa kampo. Naglakad sila. Amen? Hindi sila naghintay lang doon. Sabi ng Bible, nakaupo sila doon sa labas ng bayan, sa pintuang bayan, nag-usap-usap sila, tapos nagkapag-decide sila, anong ginagawa natin dito? Kailangan meron tayong gawin. Why do we sit here until we die? We must do something. And yes, they did. Pumunta sila sa kalaban, kipagsapalaran sila, at tinulungan sila ng Diyos. Amen? Yung impotent man sa John chapter 5, nabanggit ko kanina, yung paralyzed man. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, rise up, take up your bed, and walk. Napansin nyo ba, hindi sinabi ng Panginoong Isus, magaling ka na. Tumayo ka na, buhatin mo yung higaan mo, lumakad ka na, kasi magaling ka na. No. Amen? So church, the point that I'm trying to make, God will help us, but it doesn't mean wala na tayong gagawin. Amen? Sa mga estudyante, tutulungan kayo ng Diyos sa inyong studies. Tutulungan kayo ng Diyos makapasa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayo mag-aaral. Panginoon, hipuin mo yung professor ko, ipasa ako. Amen? Oh, God will help you. But still, you have to study. Sa mga kukuha ng board exam, tutulungan kayo ng Diyos kung tatawag kayo sa Diyos. Amen? But it doesn't mean na kailangan nyo na magtamad sa pag-aaral. Ay, hindi, tutulungan naman ako ng Diyos. Papasa ako nito. Hindi na mag-review. No. You still have to study, you still have to read, spend hours studying, reading, or solving, or memorizing. Amen? Sa atin pong mga trabaho, sa mga nagtatrabaho, God will help you in your job. God will help you to have promotion. Pero hindi ibig sabihin na magtatamad-tamad ka na sa trabaho. Gawin mo pa rin yung trabaho mo, you still have to do your part, be a good employee, be faithful at your work, do what you can to grow and learn. Amen? And along the way, God will help you to get a promotion. God will help you in your business. Ikaw ay negosyante. It doesn't mean magtatamad ka na sa iyong negosyo. You still have to do your part. Make wise business decisions, spend time and effort. Sa paggaling, church, sa healing. Kaya ng Diyos pagalingin tayo instantly. Naniniwala kayo? Kaya gawin yun ng Diyos. Amen? But He doesn't always do that. Hindi laging ganun ang ginagawa ng Diyos. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos sometimes para tayo po'y gumaling, but it doesn't mean wala ka nang gagawin para ikaw ay gumaling. Tutulungan natin din ang ating sarili. Amen? We still have to do our part. We must live healthy, eat, kumain, sleep, rest, kung kailangan. Take some prescriptions. Help yourself. Amen? Ganon din sa ministry church. Sa atin pong mga ginagawa, Bible study, pangangaral sa labas, paghayo, tutulungan tayo ng Diyos. Ang church, tutulungan yan ng Diyos. Gawain ito ng Diyos Amen? Tutulungan ito ng Panginoon na lumago. Pero hindi ho ibig sabihin ng church, wala na tayong gagawin. Na maghihintay na lamang tayo. Lord, hintay namin ang tulong mo. Amen? Meron pa rin tayong gagawin, church. Isa ba na kailangan nating maunawaan about God's help? God's help comes according to His ways or methods, which is sometimes unusual and far different from what we expect or suggest. Tutulungan tayo ng Diyos, church, pero sa tulong or sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan natin. Amen? Meron pong isang kwento.
siguro narinig nyo na ito, at for the sake of illustration, isabihin ko, meron pong isang lalaki, hinahunting siya ng cannibals sa kagubatan. At siya po yung nagtatatakbo. He was running for his life. So, dumating siya sa isang kuweba, isang entrance ng cave, at siya ay pumasok doon. Kasi nga, inaabol siya ng mga cannibals, kakainin siya. Nanalangin siya sa Panginoon, pagpasok niya sa kuweba, sabi niya sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ko. Iligtas mo ako sa mga cannibals. At ang prayer niya is specific, Panginoon, takpan mo yung entrance ng kuweba ng malalaking bato para hindi makapasok yung mga cannibals. So yun ang kanyang prayer. Maya-maya, ang Diyos, hindi pinakinggan siya, pero hindi yung pamamaraan na gusto ng lalaki. Hindi siya naglagay ng malaking bato doon sa entrance ng kuweba. Ang pinadala ng Diyos ay gagamba. At yung gagamba, nung nasa entrance ng kuweba, nagsimula siyang gumawa ng kanyang web, sapot, yung bahay niya. So ginawa yun ng gagamba. Pagtapos niyang nagawa, yung gagamba ay tumigil doon sa gitna. So kinabahan na yung lalaki, naku, patay na. Makikita ako dito. Maya-maya dumating yung mga cannibals doon sa entrance ng cave at merong isa na papasok na sana sa kuweba pero pinigilan nung kasama. Sabi nung kasama, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, huwag ka nang pumasok. Wala dyan yung lalaking hinahanap natin. Kasi kung nandyan yung lalaking hinahanap natin, tingnan mo yung sapot ng gagamba, dapat nasira yan. Amen? So umalis na sila doon, yung lalaki naligtas. Church, tutulungan tayo ng Diyos, hindi sa pamamaraan mo, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Because His ways, as I always say, is always better than our ways. Kasi may mga instances na ini-insist natin yung pamamaraan natin sa Diyos. No, may mga suggestion tayo sa Diyos kung paano tayo tulungan ng Diyos. Lord, tulungan mo naman ako. Amen. Sinasabi pa natin, Panginoon, itong gawin mo. Patamain mo ako sa loto. Amen. So, God's ways are far different than ours. So, His help comes in ways that we don't expect. Ways different from what we expect nor suggest. Sa 2 Kings chapter 4, si Prophet Elisha, amen, merong babaeng bao, namatay yung kanyang asawa, at merong utang na iniwan. At sabi niya, yung pinagkakautangan, kukunin yung dalawa niyang anak para gawing alipin, yun yung bayad sa utang. Humingi siya ng tulong kay Elisha. Amen? At anong ginawa ng propeta, ng Diyos? Usually, ang thinking natin, yung normal thinking natin mga tao, magpala ang Diyos, miracle money, para mabayaran yung utang. O kaya naman, sana magkaroon ng amnesia yung pinagkakautangan at somehow malimutan yung utang. O kaya naman ay mangibang bansa yung pinagkakautangan, pumunta sa ibang lugar at i-dismiss na yung utang. Amen? Pero iba ang ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Through the prophet Elisha. Sabi ng propeta, ano bang meron ka sa bahay? Meron po kaming langis doon. O sige, manghiram ka ng mga lagayan sa mga kapitbahay mo. So, nahiram mo na lahat. Pumasok ka sa iyong kwarto kasama yung mga anak mo. Yung langis, isalin mo doon sa mga jars. Tapos naubos na yung jars. Amen. So, ang dami nilang nalagyan. Tapos, ang sabi ng propeta, sige, yung mga naipon mo, ipambayad mo yung tira, ay gamitin nyo sa inyong pamumuhay. Amen. So, church, iba ang pamamaraan ng Diyos sa pagtulong sa atin. Amen. So, the lesson here is we must not insist our ways or methods to God. Kasi we people somehow have a perception of how help should arrive or how God should help us. Sabi ko nga, sometimes it is us who dictates God what to do to help us. Pinamanduhan natin ng Diyos, Lord, ganito ang gawin mo para matulungan ako. Hipuin mo siya, Lord, bigyan ako ng 5,000. Amen? Lord, ganito ang gawin mo. May umattend na foreigner sa aming church, hipuin mo, magkagusto siya sa akin. Para ako'y mag-asawa. Church, mayroong sariling pamamaraan ng Diyos para tulungan tayo. So let us not insist our own ways to God. He knows what to do to help us. And His ways to help us may not come in the way we anticipate.
Dahil hindi sa ina-expect natin, pamamaraang ina-anticipate natin, but surely, kapag tinulungan tayo ng Diyos in His ways, masusurpresa tayo sa gagawin ng Panginoon. So the lesson here, church, is trust God and His ways. Magtiwala tayo sa Diyos at sa pamamaraan ng Diyos. Diba? Sa pamamaraan ng Diyos sa provision. Amen? Minsan, tama naman yun, yung kailangan mo magtrabaho para mapunan yung pangailangan, para sumahod ka, pag may sahod ka na, ay, tawag dito, may pambili ka ng pangailangan. Tama din naman yung church, hindi ko naman sinasabing mali ang trabaho. Pero church, hindi lamang yun ang pamamaraan ng Diyos to bless us. Amen? Ang Diyos hindi ho naubusan ng pamamaraan. Diba? Naalala nyo si Elijah? Pinrovide ng Diyos yung pagkain. Anong ginamit ng Diyos? Raven. Ibon. Amen? May nakita na ba kayong ibon na nag-deliver ng pagkain? Pero dito, pinakita ng Diyos, kahit anong pamamaraan, kayang gawin ng Diyos to provide for His people. Amen? So, si Jesus Christ, di ba? Sa kasalan sa Kana, wala nang alak. Sabi ni Nang Maria, wala na silang alak. Amen? It is somehow saying na, tulungan mo sila. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Ang ginamit ni Jesus Christ, hindi ubas. Ang ginamit ni Jesus Christ, tubig. Criminal water. Amen? Pero ang sabi ng Bible, it is the best wine ever. Amen? So church, God has His own ways of helping us. Kahit sino po pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan ka. Kahit anong pamamaraan, pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit nga stranger, pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan ka. Amen? Dahil mapamaraan ng ating Panginoon. Pangatlo, as I end, seeking God's help. Church, isang bagay ang kailangan nating maunawaan. Yung tulong ng Panginoon, hindi ho yan dumadating automatically. Amen? Sometimes nangyayari, but rarely. Kasi minsan may misconception tayo, this wrong perception na automatically, tinutulungan ng Diyos yung nangangailangan. Amen? Ang thinking natin, dahil kailangan ko, tutulungan ako ng Diyos. Church, God will not help you because you need it. God will help you because you ask for it. Amen? Diba? Tama naman yun. Sabi natin, alam ng Diyos ang pangangailangan ko. Yes, alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Pero hindi ho ibig sabihin nun, automatically tutulungan ka ng Diyos. You have to ask for it. Kasi kung ganun ang kaso, hindi na natin kailangan mag-pray. Hindi na natin kailangan tumawag sa Diyos. Bakit pa tayo tinuruan ng Panginoong manalangin? Bakit pa sinabi ng Bible na tumawag tayo sa Diyos? Kung alam naman ng Diyos ang pangangailangan natin, at ibibigay sa atin ng Diyos, hindi na natin kailangan mag-pray. Kasi automatically, dadating ang tulong ng Panginoon. Hindi ho ganun, church. Kailangan nating hanapin at hingin ang tulong ng Diyos. Again, I will say, God will not help you because you need it, but because you ask for it. Ang problema, church, sa atin, kahit mga Kristiyano na tayo, we sometimes fail to ask. Kailan kayo huling humingi ng tulong sa Diyos? Amen? Kailan tayo huling humingi ng tulong sa Diyos? We fail to ask. Or perhaps, humingi naman tayo, but we ask improperly. Paano yun? Paano yung asking improperly? No? Ay una pala, we fail to ask because we think we can do it on our own. Di ba? Ganun tayo mga tao. Pag alam natin kaya natin, hindi tayo hingin ng tulong. No? Minsan ma-pride tayo. Di ba? Ay, kaya ko na ito. Kayang-kaya ko ito. Minsan nadadala natin yung sa relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo tumatawag sa Diyos. Hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos. Thinking na kaya natin. Amen? We fail to ask because we ask improperly or we ask properly. Paano yon? Una, we ask amiss. Sa James chapter 4 verse 3, kayo nagsisihingi, hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama.
upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Asking amiss. We ask wrong things. Mga mali ang ating hinihingi. Amen? Or, we ask the right things, but with wrong motives. Tama naman yung hinihingi natin, pero mali yung ating motibo. That is also asking amiss. We ask improperly by asking undoubtedly. Amen? Or asking undoubtedly. Meron tayong pagdududa church. Humingi tayo, pero nagdududa tayo. James 1:6-7. Let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. O, tumawag ka nga, umingi ka nga, pero at the end of your prayer, at the end of your asking, may duda ka. Amen? At isa pa, we ask impatiently. So, ito karaniwan ang problema natin. Humingi tayo isang beses, tumawag tayo isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, afternoon, wala na. Nainip na tayo. Hindi naman sumasagot ang Panginoon. No? Nag-pray tayo nung Lunes. No? Nag-pray tayo nung Martes. Pray tayo nung Miyerkules. Nung Webes, hindi na. Amen? At sa mga sumunod na araw, we ask impatiently, church, we must always seek God's help. Hanapin natin, hingin natin ang tulong ng Diyos. Because the good news is, kapag tumawag tayo sa Diyos, sumasagot ang Diyos. Amen? Sumasagot ang ating Panginoon. Psalms 145 verse 18, the Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Psalms 91:15, siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasa Kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. So what is the key? You shall ask God. You shall call unto God. Amen. Ito yung prayer, church. Amen. Ito yung panalangin. Sa Luke chapter 18, sa sarili niyong pagbabasa, ito yung kwento ng Panginoong Hesus, the persistent widow. Bigay siya ng tulong dun sa judge. No? Ang sabi dun sa kwento, kumakatok siya dun sa judge, kinukulit niya. Ipagiganti mo ako. Ipagiganti mo ako. Paulit-ulit, pero hindi siya pinapansin ng judge. Sabi ng Bible, yung judge ay walang kitatatakutang tao kasi hukom eh. Judge, hindi natatakot sa Diyos. Hindi siya matinag. Pero paulit-ulit tumatawag yung persistent widow. Ipaghiganti mo ko, tulungan mo ko, tulungan mo ko. Araw-gabi, araw-araw tumatawag siya sa judge. And isang araw ang sabi ng hukom, ako'y walang kinatatakutang tao, hindi ako natatakot sa Diyos, pero dahil kinukulit ako ng babaeng ito, tutulungan ko siya. Church, ganun din ang ating kailangan gawin sa Diyos. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon sapagat tutugon ng Panginoon. You shall ask God for help. Sometimes hindi agad sumasagot ang Diyos. But you still need to ask. Amen. Kailangan tuloy lang sa pagtawag sa Panginoon. Sabi ng verse 7, Luke 18, sabi ng Panginoong Hesus, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa Kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Amen. Church, ang Diyos ay hindi bingi sa ating mga panalangin. Hindi maigsi ang kamay ng Diyos para tayo'y abutin. Hindi bulag ang Diyos at hindi unable ang Diyos para hindi niya tayo matulungan. Kailangan lamang tumawag tayo sa Panginoon. Let us always seek God's help in everything. Mga estudyante, hingi kayo ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo kami. Wala akong enrollment na naman. Tuition fee, Panginoon. Ako, nag-aaral ako, natapos ako ng college. Grabe ang tawag ko sa Panginoon. Grabe ang hingi ng tulong ko sa Diyos. Amen? Private ako nag-aaral yun, dyan sa NU. May kalakihan ng tuition fee. Bukod pa doon, yung gastusin ko sa bahay, pang-araw-araw na kain, allowance. Amen? Pero isang bagay ang akin pong sinandalan.
No? Ako'y naniwala nung time na yon, hindi ako pababayaan ng Diyos. Tunay nga, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. May mga ginamit ang Diyos ng mga tao para ako'y matulungan. Yan, nandiyan sina Pastor Ernie, sina Sister Ning. Amen. Sila yung naging magulang ko dito sa Maynila nung ako'y nag-aaral. Kasi mag-isa lang ako sa Maynila nung nag-aaral ako college. Tapos may mga kapatiran, no? Minsan may lalapit sa akin magkamayan, di ba? O kaya uwian doon sa church sa Vicente Cruz, lalapit sa akin kakamay, pagkamay sa akin, merong laman. Allowance mo. Praise God. Amen? Kung hindi ako tumawag sa Diyos noon, church, no? Baka wala ako ngayon dito. Amen? Nung ako'y nag-asawa na, kinasal kami ni Sister Sheila, wala kaming kabudget-budget noon. Meron man, pero kulang na kulang. Ang ginawa namin, tumawag kami sa Diyos. Lord, help us. Provide for us. May hinipo ang Diyos, amen, na isang tao, siya yung sumagot ng aming reception. No, yung mga naka-attend nung kasal namin, yun po ay sinagot ng isang tao, hinipo ng Diyos. Bakit? Tumawag kami sa Panginoon. Kaya yung mga ikakasal ngayong June, tumawag kayo sa Panginoon. Amen? Amen? Ako'y nag-aaral, naalala ko, first year college, nagkwento ko na ito before, pero hindi ko ito makakalimutan. Mahirap yung subject namin. Ang nagpahirap palalo yung professor namin, si Engineer Tabi. Amen? Ewan ko kung andyan pa siya ngayon. Amen? Talagang napakahirap. No? Pero tumawag ako sa Panginoon, Lord! Araw-araw yun, nagpipray ako kasi ang klase ko noon hapon. Nagpipray ako sa Vicente Cruz. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Hindi ko ito kayang ipasa mag-isa. Amen? At the end of semester, church, nagbigayan ng grade. Sa klase namin, ako lang ang pumasa. Hindi dahil magaling ako, dahil magaling ang Diyos na tinawagan ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko, matapos ko ang engineering, 5 years eksakto. Kasi ayaw kong lumampas. Kasi unang-una, gastos. Gusto ko, Lord, matapos ako ng engineering, regular, 5 years, sakto. Amen. Ginawa nga ng Panginoon. Amen. Nung pinanganak na ni Sister Sheila, si Sigi ata yun. O tama, si Sigi. Pinanganak siya sa UDMC. So, cesarean. Sa kanilang tatlo, si Sigi ang pinakamahal. So, medyo kulang ang aming budget. Meron naman, pero kulang na kulang talaga. Amen. Lalabas na siya ng ospital. Sabi ng doktor, pwede na kayong lumabas. Magbayad muna kayo. Amen. Pray kaming dalawa, lalo na ako, pray ako. Kasi ako yung lalaki. Amen. Lord, help us. Nalala ko noon, nasa room kami, tapos lumabas ako sandali, pumunta ako sa CR, medyo kinakabahan ako noon kasi malapit na, pinapalabas na kami. Sabi ko, Lord, help us. Natanong ko mga Panginoon, sabi mo, walang imposible sa'yo. Sama may nagduduna na akong konti. Diba? Pero pagkagaling ko sa CR, pagkatawag ko sa Panginoon, pagpasok ko ng room, may kausap yung misis ko, meron nang sasagot nung pambayad ng ospital. Nakalabas kami. Amen. Church, pag tumawag tayo sa Diyos, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. Always seek God's help. Sa anuman niyang larangan, hingin natin ang tulong ng Diyos. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. Palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo mong lahat ay tumayo. Amen. Mananalangin tayo in a while. Hallelujah. But before that, gusto ko pong samantalayin ang pagkakataon sa mga nanonood online. May bisita ba kami ngayong gabi? Amen. Lahat ay Kristiyano na. Sa mga nanonood po online, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon. You need Jesus Christ. Sabi ng Bible, He is the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through Him. Jesus is the only way. Kailangan mo si Jesus. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananalangin ito. Sabihin mo, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Naniniwala ko, Jesus, Ikaw po ang Panginoon, ang tagapagligtas.
Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagliligtas, salamat sa pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Babaguhin ko po ang panawagan sa ating mga Kristiyano na church. Kailan ka huling tumawag sa Diyos? Kailan ka huling humingi ng tulong sa Diyos? Amen? Yung talagang hingi ng tulong sa Panginoon. Naalala nyo si Ana? Yung nanay ni Samuel? Tinutuya siya yung isang asawa ng kanyang asawa. Tinutuya siya, wala siyang anak kasi. Sinara ng Panginoon yung kanyang bahay bata. Pero tumawag siya sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Lord, iligtas mo ko. Lord, tulungan mo. Pinakinggan siya ng Panginoon. Tinulungan siya ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng Propeta Samuel. Church, kailangan lang tumawag tayo sa Panginoon. Amen? Sa unang tawag mo sa Panginoon, marahil hindi mo pa mararamdaman o mararanasan yung sagot ng Panginoon. But it doesn't mean that God is not hearing you. Amen? Maybe God is just making you wait. Amen? Tawag lang tayo sa Panginoon. Ngayong gabi, bukas ang altar, kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Habang inawit natin yung inawit kanina, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. God, we need your help. We need your help, O God. Help your children tonight. Help us, O God, in our families. Help us, O God, in our marriage. Help us in our ministries. Help us, O God, in our studies, in our business, in our jobs, O God. Help us, O Lord, in our health, O God. Help us. Help your church, O God, I pray. Lord, make ways for your children. Make ways for your people, O God. Lord, we need you. Oh, Lord, kung paano mong tinulungan, O Diyos, ang iyong mga lingkod noong una, O God. Kung paano mong tinulungan sina Moses, sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob, kung paano mong tinulungan sina David, kung paano mong tinulungan sina Eliseo, sina Elijah, O God. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, ngayon. Help us, O God, I pray. Every area of our lives, God, help your church, O God. Help your church. God, help our pastor. Help our pastor's family. Help, O God, the disciples. Help us. Help, O Lord, your church. Provide the needs of your church. Oh, God, we need your help. Your robos, Ikaw lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po tumayong lahat. Let's all sing all together. Ikaw lang ang pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen. Kahit May suliranin man, palagi kang kang awitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, ika'y sasambahin. paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, Panatag na sabay-sabay, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako na minsan pa, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo
aking laging daan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon, paman inibig mo ako. Inibig mo ako noon, yes, inibig mo ako noon. Paman, sambahin natin, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Rio Rockyondo, Sharamondo, Rebera, Balalalagyande. Shiololo, Robo, Rebebe, Rababa. Oh God, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you. God is more than willing to help. Amen. Kailangan lang tumawag tayo sa Diyos. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga salita mo, O Diyos. God, Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng iyong iglesia dito sa Sampaloc. Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo kaming lumago, mamunga, mapagpala, dakilang Diyos. Tulungan mo ang bawat isa, Lord. Those who are carrying heavy burdens, O God, burdens in their families, in their ministry, in their personal life, God, I pray, help them, O Lord. Help them to carry the load. Help them, O Lord, to overcome trials and challenges that they are facing, O God. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mong bawat isa ngayong gabi. And as we leave this place, O Lord, ingatan mo kami, Panginoon. Sa iyo lamang ang kapurihan, kaluwalhatian, itong aming panalangin, O Diyos, lahat magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Tapos na po tayo ngayong gabi. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. At magkita-kita ulit tayo sa susunod nating pagtitipon. Pagpalain tayo ng Diyos.